Dahil tinawag niyo akong pinakamaganda, sir. Sasabihin ko yan sa husband ko mamaya. Okay, so, good morning sa mga Kingdom brothers and sisters po natin. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Kasi po, ang araw na ito ay isang day of celebration. Hindi lang birthday ang sineselebrate, di ba? So, hulaan nyo, ano ba ang araw na ito? Woo! Hopefully, hindi niya alam. Kasi matalino to eh. Madaling makaramdam. Grabe. Tapos pinapauwi niya tayo. Tana. Pagkatapos nating maghirap, sabi ni Ma'am Bev, ang hirap na hirap sila kahapon kasi sila malikot kahapon. Tagoon ng tago, siya naman litaw-kilitaw. So, sa lahat po ng mga matagal na sa ating church at saka yung mga bago, yung mga may love-hate relationship sa Kanya, naiintindihan ko po yan. Okay? Yes! Pero, di ba, meron kayong kagaya ka ng ganda ng lesson, no? Talagang merong mga tao na bagamat nagsasabi sa atin na masasakit, nakakahumaling. Alam niyo kung bakit? Kasi, kahit totoo yung sinasabi niya, kahit masakit, alam mong totoo siya. Kaya si Pastor, madalas din na nakakainis. Diba? Pero, pag naano mo, yan, anak niya yan ha. Pero pag naano mo, kasi, filled with love. Yung mga iniyak niya para sa atin, yung pagmamahal niya, hindi talaga matatapatan at hindi mano. Salamat sa Panginoong Diyos na binigyan niya tayo ng tatay. No, pastor, para tayo pastulin. Magpapastol tayo. Okay? So, hindi muna magsasalita si pastor. Meron tayong mini program for him. Special dito kasi ako yung in-invite to do the MC. Wow! Feeling? Feeling ano? So, meron tayong, yan! Baba Black Sheep. Hindi. Very special yung cake na yan. May meaning po yan. May pinapalagay sana kami. Unfortunately, hindi carry. So, yun po. Nakalagay po sa cake natin. Thank you very much. Hindi lang thank you very much. Pwede bang banggitin natin? Thank you very much. We love you, Pastor Mike. 1, 2, 3, go. Thank you very much. We love you, Pastor Mike. Mwah. Baka magalit si Ma'am Nes pag-inis. Wow! Nice. Blow your appreciation cake. So, ngayon po, meron tayong mini program and we are praying na you would stay and, celebrate with us as we recognize and appreciate our pastor. So, ready na po ba yung ating video press? Yes. Nahabol? Wala po tayong video press. Ay, siya si Santi ka na, kuya. Wala, joke lang. Gwapo. Yan. Wow! Basahin ko lang. Nanginginig ako ang lalalim. Sabi po dyan, si Pastor Mike natin, no? Kung hindi nyo pakilala yung pangalan ng pastor natin, no? Michael Bobadilla. Grabe, baka hindi pa natin alam. So, sabi po dyan, acronym, no? M-I-K-E. M stands for being mindful. Mindful ba siya? Ano ba ibig sabihin ng mindful? Alam mo yung isa yan sa mga pinakamagandang characteristics din ni God. He's mindful. Dapat naman, alam niyo po, mas magandang taong nakikialam sa'yo, may pakialam sa'yo, kaysa sa yung taong wala talagang pakialam sa'yo. So the more na painful yung pakikialam ni Pastor, that means he is investing a lot on you. Busy po mga tao to invest time and effort sa iyo, my goodness. You must be very important. No? Thank you for that, Sir Mike. And then we have intelligent. Alam niyo po yung intelligence, galing yan sa Panginoon, di ba? But beyond the intelligence, I do believe meron siyang wisdom coming from the Lord, the Holy Spirit of the Lord. Thank you for all those times, sir. Now we're in deep, yung times na we're in deep trouble or kahit sa kasiyahan. Thank you for being there, sharing with us wisdom coming from the Lord. Mahirap pong panindigan ang pagiging pastor, promise. Yun nga lang pong pagiging magulang, pagiging teacher, no? Trabaho. Hirap.
So thank you for that. Pastor Mike, makinig ka. Ngayon ko lang nakita to. Ang hirap mag-joke lang. Then we have Kay for being kind-hearted. You know what? When you are kind-hearted, that doesn't mean lahat okay sa'yo. Yes. Hindi ibig sabihin na okay lang yan. Nice na nice, that's not being kind-hearted. If you are able to tolerate the things na makakasira sa kapatid mo, I don't think you have the kind heart there. Kind-heartedness means you are after the goodness of that person. No matter what would be the outcome pag sinabi mo yon, because you are putting them first. Wow, sir! Hero na hero ka na dito, sir, kahit di ka nakikinig, ha? For being empathetic. You know the difference between sympathy and empathy? Thank you for nursing, no? Pag sympathy, pag umiyak siya, iiyak ka din. But empathy doesn't necessarily follow that you will do the same thing. But then again, para kang intercessor. You're putting yourself in the shoes of that person. You're feeling the hurt, but then again, you would be the reason that you would be used by the Lord. So that person and you will be lifted up by the grace of God. So, M-I-K-E, ang galing, ang talino naman gumawa nito. Palakpakan naman po natin. M-I-K-E, thank you so much, Pastor Mike. Ngayon po, meron po tayong mga kapatid na magbibigay ng messages sa kanya. I don't know kung ano po yung qualifications, kung bakit sila yung magbibigay ng messages, no? Pero representing various, parang mga, hindi naman denominations, parang representatives ng mga classifications daw sa ating church. So we have representative from the mga kadadihan. We also have a representative from the mommy group. And then we also have people, brothers and brothers lang, from our youth. So yun po, meron tayong list. Ma'am, sinasa yung notebook. But firstly, I would like to, meron po ba, ma'am? Okay lang? Diretso na. I would like to call on first yung nag-share sa atin last time during prayer meeting. Okay? Teka lang, paalala lang po sa magme-message, no? Gandahan nyo, alalahanin nyo, appreciation. Ha? Yung mga personal agenda nyo sa kana. Okay? Walang atake dito, ha? Yeah, seriously po. Thank you so much in advance sa mga sabihin nyo kay Pastor. Si Pastor Mike po, I don't know if kaisa ko po kayo Kingdom Friends. He deserves more than this. And yet with this, yung small ways natin, hopefully Pastor will see how we, truly love Him and really appreciate yung mga lahat ng ginagawa niya para sa atin. Okay po? So let's begin po with Mami Ara. Yes, unahin na natin si Mami Ara. Para po sa ating mga nanays. Hello po. Yan. Ay, tataas. Be nice, ma'am. May expose. Wait lang po. Yan. Ito po yung aking sasabihin. Yan. Pastor, labis po ako. Yan. Pastor, labis po ako nagpapasalamat sa pagdating nyo dito sa Anilaw, syempre po. Dahil po sa inyo nagkaroon ako mismo ng tahanan na laging bukas ang pintuan para tanggapin ako ng walang halong panghuhusga sa aking mga naging kamalian sa buhay. Sa buhay ko po, lagi akong lumalayo sa tahanang inyong binuo. Para akong alibughang anak na lumayo sa piling nyo, subalit sa aking pagbabalik ay buong puso nyo po akong tinanggap. Wala po akong narinig, bagkos ang tangi kong naramdaman ang inyong yakap at pagmamahal. Minsan naiisip ko, paano na kaya kung wala kayo? Kundi nyo natagpo ang ambayan ng Mabini. Paano ang tulad ko na madalas naliligaw ng landas? Sobra rin po akong nagpapasalamat sa walang sawang gabay, malasakit at dedikasyon nyo sa aking po at sa kabuuan po ng ating kongregasyon. Ito pong mga ito ang naging pinagmumulan ng lakas ko at naming lahat po. Ang inyong walang kapagurang paglilingkod na kahit may nararamdaman na kayo sa inyong katawan, ay di kayo tumitigil para magbahagi sa amin ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong walang sawang sakripisyo para sa pagpapalaganap ng pag-ibig,
pananampalataya at pag-alala at pag-asa, lalo't higit sa aking buhay. Salamat po sa pagmamahal niyo sa akin. Sobra ko pong pinapahalagahan ngayon na kayo po ang naging ama naming lahat dito po sa ating simbahan. Gusto ko rin pong humingi ng tawad sa inyo, sa mga maling nagawa ko sa inyo. Basta po, ang dami. Basta po, sobra ko pong na-appreciate ngayon po, lahat ng kabutihang inyong nagawa at sobra ko po ngayong nakita. Ang hirap, pagod at dedikasyon nyo, maitayo at mapanatiling nakatayo at matatag ang Jesus Flock. Ang simbahan po para sa lahat. Mahal ko po kayo, Pastor. Woo! Wow! Talk about transformation. Mars. Meron pa. May giveaway, Pastor. Wow! Yan na! Yan na! Woo! Now na? Ari po ay sa Tibagan pupuntahan. Ari po ay para makapag-relax kayo. Alright! Palakpakan po natin. Thank you so much. Thank you so much. Wow! Pamparelax, pampagwapo yan. Sana oil. Okay, sunod naman po ito. Paboritong pansinin ni Sir. Bully si Sir eh. Tanggalin natin yung spirit of bullying. Okay. Palagay ko paborito rin ibully ng isa sa mga teachers ng Jesus Flock. Pangalan niya, Nedge. No? Joke, hindi. Sabi ko isa sa mga teachers. Kapatid niya eh, okay? So, sino kaya yon kapatid ni Teacher Nedge? Palakpakan naman po natin si Jonas. The door is open. Doorman, can you open the door? Tahimik muna, tahimik. Una sa lahat, thank you sir sa effort na ibinibigay nyo sa church, lalo na sa aming mga kabataan. Gusto ko lang po sabihin na thank you sa pagiging concern palagi, kahit sa simpleng pagtatanong kung kumain na ako. Dahil tuwing makakasalubong ko po kasi sir, lagi niya akong tatanungin kung kumain na ako. Para po sa akin, malaking bagay na po yun sa akin. Doon ko po nararamdaman yung care nyo para sa amin, and thankful rin po ako sa effort at time nyo sa pag-aayos at pagpapaganda ng church, mula sa paglalagay ng mga decoration, sa paglilinis at pag-aayos ng mga nasira. Alam ko pong hindi ito madali, kaya po yan, nagbo-volunteer po ako tumulong sa mga gawain po. Ayan. And nung naalala ko po nung nag-volunteer po ako tumulong nung lilipat ang school dito sa school. Di ba? Ayan. Nung time na po yun, mas na-realize ko po kung gaano kahirap yung ginagawa nyo para sa church at sa school. And thank you rin po sa trust na ibinibigay nyo sa akin every time na may ipapagawa or iutos kayo sa akin. Marami po akong natutunang gawin nung time na yon, at natuto rin po ako magtiwala rin sa kakayahan ko. Kaya thankful ako kay Lord sa dahil binigyan kami ng pastor na katulad nyo, sir. Masipag, maalaga, maalalahanin at higit sa lahat, pogi. Yeah. Sip-sip! Yun lang po, maraming talaga po. Happy Pastor. Thank you so much, Jonas. Wow, grabe. Parang gusto ng
Okay, ngayon naman po to be a representative ng ating mga daddies. Sir, wag nyo lang, love nyo na love. Okay. Hirap na hirap si Jonas maglabas ng kanyang saloobin. Okay, so ngayon naman po, bilang representative ng ating mga daddies, ang hirap mag-message kay Sir, no? Habang nagsasalita si Jonas, imik din, may side comments. Thank you. So, tawagan naman, ito artista, talagang binigyan pa namin ng professional fee para magsalita ngayon. right. Sikat na siya, ha? Malamang i-guest na to sa GMA7. Right. Wala ng channel 2 supposedly dun siya, no? Palakpakan naman po natin to give a message to Pastor Mike, si Daddy Ted. Ted. Palakpakan, artista ng Jesus Woo! Christ! Naka-shades! Mayor! Magandang hapon mga lods. Joke lang ha, joke. Kailangan akong babasahin para hindi magkakamali. Dahil pag sa 10 seconds lang pero dumababa to eh. So, wag na. So, malaking pasasalamat ko na mapili sa mga pumipili. So, 2 puntos lang ang aking talagang in-appreciate ko si Pastor. So, ito yung una, yung endurance niya. So, babasahin ko na lang para hindi mahirapan. His endurance. In English ko pa to kahit hindi ako magaling mag-English. So, his endurance, spiritual, physical, emotional aspects, lahat. Despite sa mga issue na binabato sa kanya, mga problema na kanyang naranasan, lahat ito kanyang napagtagumpayan. Kung paano niya ito napagtagumpayan, pakitanong na lang po. Di ko alam, pero but one thing I know, it's God who made Pastor Mike strong and his family. He endured those hard times he experiences in his life. And I know more are coming. Mas marami pa, Pastor, ang dadating na kahirapan. Sure ako diyan. Pero alam ko na kaya mo rin yan. Kasama natin ang Panginoon. Okay? Tapos, but God, nawala na ako in His life, and I know more are coming. More challenges, problems, name
shared post ko. Sa mga replies sa notes and stories. Kahit wala akong may reply sa inyo. Yun lamang po. Thank you. Ayan, bago pa yan ha. Bago pa yung kapatid natin, nahawa na. Kay Sir Joker din ha. Ngayon naman po, nakakatuwa po no, yung kalakasan ng kanyang pangangatawan, kaisipan. Minsan mas makakalimutin pa tayo sa kanya. No? Talaga pong uplift, nakaka-encourage. Pag nakikita mo siya, na talagang patuloy na gusto pang kilalanin ng Panginoon. Hey! Parang ako kayo pag nasa... Parang kayo si Tartus. Habang tinutura mo ng ingay. Okay, hindi, joke lang. Okay po, ito yung tao na talagang gugustuhin mo. Lord, pagtanda ko, I want to be like her. Palakpakan po natin ang ating Nanay Selly. Yan, dadalhin na lang po. Thank you. At kung manamit, talo tayo. Bongga. Papurit sa salamat sa Panginoon dahil yung privilege na makita ko yung kagandahan loob ng Diyos sa buhay niya. Hindi lang kay Pastor, kundi sa buong pamilya niya. Talagang the God of sovereignty, talagang nakita ko po yung kanilang hardship, yung commitment nila sa Panginoon. At ang pinakamahalaga Panginoon na nakita ko sa kanila yung kanilang integrity ni Pastor at ang kanyang pamilya. Talagang dedicated sila sa calling ng Panginoon na yung kanilang inordain ng Lord yung kanilang calling bilang carer Panginoon ng sheep of His pasture. Yun. Hallelujah. At yun din po sa kanilang nakita ko po yung character and attitude na talagang nag-transform sa kanilang buhay. At nandun yung hallelujah, yung kanilang holistic presence ng kanilang ginagawa. Kaya salamat po sa Panginoon. At yung pangalawa, yung kanilang noble character, yung kanilang yung kanilang karangalan na patuloy silang ginagamit ng Panginoon sa mga special purposes ng Lord, na katulad ng pag-anoint niya ng mga leaders at mga pag-dedicate niya sa mga yung iba't ibang gawain na katulad ng na-appoint siya ng Lord na magkasal, magbinyag sa mga bata. Yung at at saka yun din po nung siya ginagamit sa municipality natin na nagpipray, talaga nakaka-overwhelm yun dahil yung mga worker ng munisipyo ay nakilala siyang lubos na siya ating pastor. Yun. Talagang lagi siyang ginagamit sa mga special purposes ng Lord. Kaya yung kanyang readiness ay talagang nandun sa kanyang buhay. At hindi lang po maging sa aming pamilya, talagang kung wala ang pastor na nagpapalakas at nagpapapatatag sa aming buhay, katulad yung sinabi niya na to live by faith, not by sight. Hallelujah, na hindi tayo panghinaan ng loob at mapalakas yung permissive spirit at resilient spirit na pinagkakalob niya sa atin para maito natin ang ating puso't kaisipan sa author at perfecter ng ating faith. Diba? Yun ang napakaganda dahil siya ang Alpha, the Omega, and the beginning of the end. Kaya yung ating unity in spirit talagang makapangyarihan Diyos, yung God of sovereignty na talagang
na open tayo sa sa rebuke, sa correct at sa encouragement na pinadarating sa bawat isa sa atin. Talagang ito ay isang pagpapala sa atin sa ginagawa ng Panginoon sa buhay ni Pastor. Yun. At yun din pong commitment na kitang-kita natin yung kanilang dedicated sa Panginoon, ng kanilang pamilya na bawat isa ay ginagamit ng Panginoon para sa kaluwalhatian niya. Napaka-talented ng mga buong pamilya. May share ko lang po yung sinabi ng asawa ko na hindi ko malimutan. Sabi niya, talagang si Ma'am Eunice, talagang yung sinabi niya, siya po is small but terrible. Dahil sabi niya, yung kanyang yung pagdidiscuss niya talagang maayos, talagang nakakatuwa. Yun ang sinabi niya, napaka-talented niya. Sabi niya, detalye niya, yung kanyang Nanay Selly, tama na po. Baka masaktan pa natin si Pastor. Pastor appreciation. Ito kasi wala na yung asawa Love ko. you, Nanay Selly. Kaya yun po yung iniwan sa akin ng aking asawa. Yung tipo na sinabi pa si tatay mo. Meron pang inabilin sa inyo si Tatay Pupi. Opo. Hindi. Yung mga kayamanan ko. Ano pa, yung sabi about naman sa kay Pastor, anong masasabi mo? Ay talaga. Lahat pala yung kay Ma'am Des. Hindi lang si Ma'am. At saka yung kanyang mga anak talagang talented talaga. Ayan. Opo. At yung kanyang leadership sa church na ito talagang nakakabilib. Dahil sa yung pagdidelegate ng mga pastor ay mga leaders. Hello po. Baka mapaiyak natin si Mami Sel. Dahil po lahat naman ang sinasabi nyo, Pastor's family, appreciation, para si Pastor po hindi na masyadong masaktan. Kiss nyo na lang po si Pastor. Love you po, Nanay Selly. Thank you so much for your special message para sa pamilya ni Pastor Mike. Okay. Talagang hindi niya mapigilan, no? Ang pagmamahal niya kay Ma'am Kala ko may Nes. habilin si tatay na. Bigay mo na kay na Pastor Bigyan niyo na lang ang po ng ari-arian pamasahe, natin. Nanay Selly. Thank you so much, Nanay Selly. Sunod naman po for the message kay Pastor. Ito, gwapo din po, no? Medyo seryoso po. Very available. Public servant in the future. Palakpakan po natin from the youth, si Dave. Okay. Kagawa! Bawal na daw, sir. Gawa, Dave! Bawal na Gawad. daw, sir. Kaya nga. Gawa, Dave, yes! Tapos na po ang campaign. Ayan. May MMK. Sige. So, bago ko po isulat ang message kong ito, hindi talaga ako sigurado sa aking ilalagay. Actually, kagabi ko lang po ito ginawa. Pero ilang minuto ko po kasing tinitigan yung papel na dapat kong susulatan at nagtataka kung bakit di ko masimulang ilapat ang dulo ng aking panulat. Huy! Sir Dennis. At may isang simpleng sagot sa aking munting agam-agam. Alam ko sa sarili kong hindi sapat ang aking magiging pasasalamat sa inyo, sir. Unang-una, naging isang mahaba at madilim na gabi ang mga nagdaang buwan para sa iyo at sa iyong pamilya. Sadya namang madilim ang gabi, ngunit ibang kadiliman ang dala ng inyong pinagdaanan at patuloy hinaharap. Kita ko iyon sa bawat pagtindig mo sa entablado para mangaral. Bagay na mahirap gawin kapag alam mong kinakain ka ng kirot sa mga oras na iyon. Sinusubukan mong ipinta ang isang maliwanag ng ngiti na kahit panandalian lang ay magbigay iyon ng saya. Ngunit nais ng umagos ng inyong mga luha. Mahigpit man ang kapit ng mga kamay sa mikropono, pero sa loob-loob mo'y tila handa mo nang bitawan ang lahat. Higit pa ito sa hirap ng naging paglilipat at pagsasaayos ng paaralan, higit din sa anumang bayarin, dahil wala nang mas makalalagot pa sa lubid ng buhay
kundi ang talim ng hinanakit. Wala nang mas makapapatay pa sa liwanag ng kalooban, kundi ang mabigo ng iyong kapwa. Ngunit, mahaba man ang gabi ay pinatatatag mo ang iyong sarili at pinagahari ang tanglaw ng pananalig. Sa loob ng mahigit 3 dekada ng pagiging pastor, hindi mo tinalikuran ang iyong tungkulin. Hindi mo sinukuan ang iyong pagkakakilanlan. Ikaw ay ama ng 3 mong anak, asawa na nag-iisang Ma'am Eunice, mentor ng kabataan at kalalakihan tulad ko, pastor ng Jesus Flock Batangas Church, at sa iyong pangalang Michael Angelo ay isang mandirigma. Mandirigma ng pananalangin at maalab na pamamagitan. Kaya sir, salamat sa pagtindig, sa patuloy na pagkapit sa mikropono, sa pagpapangiti sa amin, sa taimtim na pananalangin, sa pakikinig sa daing ng mga nahihirapan, kahit ikaw mismo ay may dinadalang kabigatan. Ang inyong mga luha ay natatago sa sisidlan ng Diyos, maging ang kahuli-hulihang patak ng luha ng mga matang namanhid na sa pagtangis at walang-wala nang mailuha pa. Maraming salamat po, Pastor Mike. Thank you so much, Dave. Talagang dinugo yung ilong ko. Pwede po ba? Meron po tayong monetary. Wow! Sir, Nakalagay tago po ang muna natin. pag-upload na pinapangarap po ninyo with our family. Thank you so much po. Grabe. Masakit ha? Masakit. Hindi ko naintindihan yung iba pero ang ganda, no? Ang ganda. Thank you so much. Ngayon naman po, isa pa rin kabataan. Ha? Malapit sa puso ko po to kasi anak siya nung naging estudyante namin. And I was, in the past, I was praying so hard na ma-retain po siya at huwag ma-snatch ng kaaway. At patuloy po nating ipanalangin kagaya ng ibang kabataan alam niyo po, marami pong talagang pumapasok sa isipan ng mga kabataan natin ngayon, iba pa noon. So ito po nakakatuwa na every time makita ko siya, nakakaligaya, no po? Palakpakan po natin si Scott. Hi, Scott! Wow, naka-formal si Scott! Parang binyag! Pastor! Po. Hindi ko po talaga alam ba't ako nandito. Sabi lang po ni ma'am sabi niya po kahapon, pagkarating ko po, magsusulat ka ng, magsulat ka ng appreciation letter for Pastor Mike. Nagulat ako. Ano bang sabi ko, ano bang sabihin ko kay Pastor? Wala. Hindi ko naman alam. Tapos, kunyari, nag-isip-isip po ako, napagtando ko po na sa loob po ng 1 taon ko po dito sa church na ito po, na mahigit na po, almost, hindi, si Pastor po, lagi niya po akong pinapaalalahanan sa mga bagay na dapat kong unahin, na dapat ko pong ilagay ang Panginoon sa harapan po ng buhay ko, sa center po ng buhay ko. Hindi po siya nagkulang na sabihin sa akin po niya na palagi po akong mag-pray, and lagi pong nandyan si Lord para sa akin. Hindi ko pa talaga pinaghandaan eh. Tapos si Pastor din po yung naging way po para makilala ko po si Kuya Fer na nagturo po sa akin sa foundation teaching po. Tapos, siya din po yung naging way para po madami po akong makasalamuha po dito sa church po na sobra pong talagang na-appreciate ko po na hindi ko po alam na dito po ako dadali ng Panginoon. Dahil sobra pong laking aksidente lang po. Siguro hindi nga po aksidente, nandito po ako. Talaga pong na-appreciate ko po yung palaging pagtuturo sa every Sunday po and Friday po. Lagi niyo po akong pati po si Pastor po, pag wala po ako tuwing Sunday, lagi niyo po akong hinahanap. Minsan po hindi ko po alam yung sasabihin ko. At yun lang po. Sobrang thank you po sa inyo po. Dahil na-appreciate ko po yung pagmamahal niyo po sa akin po.
Palakpakan po natin yung message ni Scott. Parang ano, no? Yung feeling ko nung tinawag ni Jesus, sina Peter, sina ano, yung parang, ha? Ako? Pero in fairness, mukha siyang pastor, no? So ito po, finale. Ibig sabihin, pag finale, mabigat to. Baka literal mabigat, no? Parang remarkable po talaga yung naging relasyon nila, magkapatid, sa Panginoon, no? At makikita niyo po kung paano siya binago ni Lord. And I'm very sure na si Pastor Mike ay instrumental din sa mga bagay na ito. And sa panahong ito, nag-undergo ang kapatid natin ito ng mga challenges na alam naman po natin mapapanagumpayan ng Panginoon Diyos. And yet, kita po din natin kung ano yung naging role at magiging role ni Pastor sa buhay niya at sa kanyang pamilya. Palakpakan po natin si Kuya daw, Arafer! Walang joke, serious lang. Kailangan ko si Eva. Mabigat? Ang Eva, pag mabigat? Na-appreciate ko po, no. Hindi aksidente na ako po'y napunta rito. Sa pamamagitan ni nanay, tanda ko po noon, lagi po akong nasa likod. Matatapos tong pastor na to. Nihintay na ako ng tropa ko eh. Nakapaglamangan na ako. Pero, decide lang ako, sabi ko, makinig kaya ako sinasabi nito. And that's, yun na yung pagkakataon na kung saan naramdaman ko yung yakap ng Lord na may purpose pala ako. Pero hindi doon natapos ang lahat. Ako po, gaya ni Ara, babagsak, paglingkod, Magulo po yung mga pangyayari sa buhay ko. Pero, ba't niyo ako tinatawanan? Arafer. Na-appreciate ko po siya dahil nung kinasal kami ng asawa ko, no, sabi nga nila dapat kayo magpa-counsel kay pastor. Sabi ko, ba't papa-counsel pa? 30 anyos na ako. 35 na asawa ko. Malinaw na utak ko. Alam ko yung mahal ko yan. Sabi ko ganun. Pero, nung lumapit kami kila Pastor at Eunice, mga bagay na narinig kong karunungan, wisdom na hindi ko napagtanto. Oo nga no. Ba't di ko naisip yun? Kaya ini-encourage ko po, mga kabataan. Masungit si Pastor, direkta si Pastor, pero tandaan nyo yung sasabihin niya kung nanamnamin nyo, nandun yung pag-ibig, nandun yung concern. Hindi po perfect ang pastor natin. Yan po ang isang katotohanan. Although siya ay perfectly handsome. Di pa ako sumasahod, pastor eh. Sobra. Yung na-appreciate ko talaga dito yung nanggaling na po ako ng ibang churches eh. Victory, Church of God. Ibang churches kasi nadidestino po ako sa ibang lugar pag nakatrabaho. At ayoko man mag-compare pero iba yung anointing ng mga pastor ng Jesus Block. Pastor Mario, Pastor Eric, Pastor Jerome, Pastor Michael. Iba. At yung huling struggle na pinagdaanan ko, no? It was yung kung paano pinipresent ni Pastor yung salita ng Panginoon sa atin. Na para bang naging personal sa akin ha? Ewan ko sa inyo. Pero sa akin naging personal. At yun yung nagbabalik na kung saan, yun eh, yung mahal ka ng Panginoon, ikaw yung, talagang pasalamat lang talaga ako kay Pastor. Alam kong mahal na mahal ako nito, ni Ate Eunice. Iba talaga, ang sarap makipag-usap sa kanila. Alam mo yun, yung wisdom, yung kung ano yung mga pwede mong marinig sa kanila, na pwede mo talagang dalhin sa buhay mo at kung paano mo ipapamuhay yung sarili mo. Mga problema, yung mga kabigatan, sa aming mag-asawa, no? Kung paano kami naayos, nahulma, paano kami... Kaya hindi aksidente talaga nandito ako. I belong to you, Pastor. No? I belong to this church. Mahal na mahal ko po itong pastor na to. Pakistan, may gagalaw ha. Sobrang love ko to, sobrang love ko talaga to.
walang sino mang nagmamalasakit dito maliban sa mag-asawang to. Hindi, nagmamalasakit yung iba sa akin, no? Pero sila yung mas malalim na pagmamalasakit sa akin. Huwag ma-open yung iba. Pakita nyo kasi. Para naano ko din. So maraming salamat po talaga kay Pastor. Maraming pwedeng sabihin sa kanya, no? Marami siyang negatibong masasabi ka, no? Pero at the end of the day, kung paano siya nagpursige na ipastoran tayo, i-guide tayo, dito tayo, lumalayo tayo, binabalik niya tayo. Marami pong ginagawa si Pastor, hindi lamang tayo ang kanyang iniintindi. Marami po siyang iniisip. Isa pa sa mga na-appreciate ko sa kanya, yung creativity niya. Na hindi lamang siya pastor, dami niyang ginagawa. Tama niyo, yung drums naging relo. Tingnan niyo yan, no? Intindi. Diba? Kung paano niya ginagawa ang bagay-bagay para lamang magpatuloy yung ministry. At deserve pa ng mas malakas na palakpak para sa kanya. Alright, thank you so much. So, thank you, Pastor. Love you talaga. Love you. Thank you, Arafer. Grabe, no? Grabe. We are hoping that in the future, kayo naman po ang nasa harapan. Yung kanina, nabanggit po namin may mga pinili po, ano, tsaka yung may nag-volunteer. Yung hindi po nakapagbigay ng message kay Pastor Mike, that doesn't mean you're not important and you don't bear yung ano sa buhay nila, okay? Kung gusto nyo po, mamaya po, ilabas nyo po si Pastor, mag-usap kayo, no? Kung gusto nyo po magsulat din ng letter, very nice din po yon. And we would like to remind everyone, or inform po muna, that we would have snacks after this. So, yung gusto pong magstay with us, sa meals po, you can stay. Yung ayaw naman po at nagjejeta, go ahead, more for us. Okay? So, ready na po, ma'am, yung ating video. So, ito po, pag piniplay yung video, we are requesting everyone to please maging silent po tayo. Thank you. Palakpakan! Thank you, Lord, for Pastor Mike's life. Thank you so much po. Alam niyo po, nakita ko lang dun sa pic kanina, yung matagal na, meron ding Pastor's Appreciation Day noon. Hindi ko alam kung naging party kayo o naalala nyo, nag-Alzheimer's disease na po kayo. Yung may binigay kaming tool. Tapos nung pag-isip-isip na, hindi kaya baka maputo lang dariri ni Pastor doon sa binigay namin. Kasi kita mo po talaga, yung ingenuity, lahat ng naiisip niya, ng mga bagay-bagay, di ba? Yung mga iba, nakikita ito as basura, and yet ginagawa niyang treasure. Ganyan din po yung maaring maging partnership natin with Him. Okay, so, kaya may mga nasaktan po, no? Kaya may mga talagang natutuwa. Imposible po sa isang relasyon na wala kayong something na hindi maganda na napagdaanan. And yet, nangingibabaw pa rin yung katotohanan na He loves us. Okay, again, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po ni Sir Mike. Ngayon naman po, before we eat, may we call on yung mga may bibigay pong material presents sa kanya, kay Pastor Mike. Mami Do, pakibuhat po yung atin. Pastor Mike. Pipila ba lahat? Opo, tayo na po tayo. Yung may mga gifts. Yung sa amin po, para hindi pumayat si Pastor. Sana ganyan din yung gift ko sa Christmas. Gusto ko to. Yan. Parang Pasko lang. Yun, no? Salamat po kay Ma'am Eva sa pagbalot. Dapat malaki yan. May mas malaki. May premyo po. Thank you, Mami Do. Gusto mo mag-speak?
Do. Magagalit to sa akin pag sinabi kong mag-speak. Yan, ang dami. Dami pala. Maraming salamat po sa lahat na nagdasal para kay Pastor. Patuloy na nagdadasal. Sa lahat ng sumusuporta, nagmamahal sa kanya, sa kanyang pamilya, sa ministry, sa church. Maraming salamat din po sa mga gifts na to. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Siksik, lig-lig. Umaapaw na balik ng Panginoon Diyos. Bibigyan ko sana ng alak si Pastor eh. Next week po, pwede ulit. Next week, next Sunday, pwede ulit. Sir, Sana every Sunday, ganito. last Sunday of the month na kasi ng... Oh, dapat pala sinimulan natin noon. Walang umuo. Okay? So, meron pa pong gustong umabol. Siguro tawagin natin si Ma'am Ness. Ay, yan pala. Yan, Si Ma'am Ness. Ma'am Ness. Ma'am Ness. Uy, sa'yo to, galing Liam. The Pastor Mike. Wala daw sasabihin. Sa Kaya kanya, pong- mamaya na lang daw gabi. Okay, thank you so much po. Ready na po ba yung Ma'am Ness. ating meals? Habang meron pong magsasalita, may naka-record din na Ma'am Ness, video dali, Ma'am Ness. from may our message si Kuya. kapatid, OFW po. Ito regalo ni Ding Dong. Oh. Ready na po? Ito. Naku, Kindly pamas ko play na rin. it. Hindi marunong mag-appreciate. Ikaw ba nagbalot? Kayo pala. Akala ko galing pa US eh. Hello, Pastor. Magandang umaga sa iyo, Pastor Jan. It's a truly amazing that na makapagbigay ng kaunting encouragement sa iyo, Pastor Mike. Maraming salamat, Pastor Mike, sa buhay ninyo, sa buhay na ibinigay ng Panginoong Hesus dahil we truly amazed sa paglilingkod nyo po dyan sa Jesus Block, Batangas. Ako po ay in behalf of my family and the Jesus Block Batangas Church, OFW, we are saying thank you very much and we really appreciate yung pagsisend po ng Sunday online service sa amin. Salamat po sa pagiging friend, counselor, mentor, and pastor ng aming pong spiritual life. Thank you very much and we really appreciate your life, yung ibinigay po ng Panginoon sa inyong pong buhay. I want to give some encouragement word in Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. And also in Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works in advance for us to do. Maraming salamat, Pastor. It is a month of October. It is a appreciation month. And we want to celebrate yung goodness po ng Panginoon sa inyong buhay. Happy Appreciation Pastor's Day. Thank you very much. Thank you so much. Thank you po. Ay, hindi pa pala. Meron Salamat po sa pagiging ama ng aming spiritual. At salamat sa Panginoong Hesus na hindi po siya nagkukulang. We love you. We encourage you. We pray for you. Hallelujah. Happy Pastor's Day. God bless. Hello, Pastor. Magandang umaga sa iyo, Pastor Jan. Cut na po. It's a truly Rewind. amazing Thank you that po, Pastor Dick. Gusto niya ulitin eh. Bakit Yung ating pong kapatid nasa US Hindi niya sila, no? narinig eh. Thank you po sa message. Yun, no? Okay po. Ready na po ba kayong kumain? Kasi ako, ready na! Alright, pero tayong, Ready na kumain. tayong mga kingdom friends, Sa labas mga po ang organized payment. tayo. Okay? So, yung food nasa labas. So, we have to make a system. Yung una muna po yung mga senior citizen brothers and sisters natin. Okay lang po ba? Yung pong hindi makakapunta na po doon, kung sino po yung makakatulong sa ating senior family member na kumuha ng food. Okay? Nandun na po yung ating mga kapatid to help you out. After po ng ating mga senior citizen brothers and sisters, ay yung mga
maliliit na bata, grade 6, pababa, kasama ng kanilang magulang. Okay po ba? O kasama. And then, yung mga kababaihan at kananayan. At definitely, dahil matitipuno yung mga kalalakihan at katatayan, sila po yung huli. Okay po ba? Wala po tayong makikitang mga kalalakihan at katatayan na nauuna. Okay po, thank you so much for your cooperation. Thank you for this wonderful day that you are celebrating with us. Yung appreciation day for our pastor, Pastor Mike. Thank you so much po. God bless you all. Enjoy the food.